Mateo chapter 11 verse 1. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mag-aral sa mga bayang malapit doon. Nakabilangon na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, "Kayo po ba ang ipang-akong darating o mahintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at imaaral sa mga mahirap ang magandang balita. Pinakpala ang taong hindi nakaalinlangan sa akin." Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo napunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipin ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang tao may mamahaling kasuotan. Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano na nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, ipagdala ko ang aking sugos na mauna sa iyo. Inahanda niya ang inyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya." Mula nang mang-aral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sa pilitang pinapasok ng mga taong mararahas, sapagkat hanggang sa dumating ni Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa kaharian ng langit. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinakong darating. Makinig ang may pandinig. Saan ko ihambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit na paluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaniban ng demonyo ang taong iyan. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matatakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamagitan ng mga gawin ito. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon, sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Kawawa kayo mga taong Corazin, kawawa kayo mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay mas kahahabakan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa inyo. At kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyo itaas ang inyong sarili sa hanggang langit, ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon, makpahanga na yon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa inyo sa araw ng paghuhukom. Ng panahong inyo, sinabi ni Jesus, ang mga Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inahayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi na ang Ama, at walang nakikilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na napahayag niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na naghihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ang kapanghinaan.
Basahin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatakbo kayo sa akin ng kapahingaan sapagkat madaling dalihin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Amen.